So hi everyone, this is our project in INDT. So the title is Basic Operational and Safety Engineering. So I'm RD Barrido Rodriguez, and together with Banta Jaisel and Librea Vincent Joe. So itatakal namin dito about yung Basic Operational Safety Engineering, kung saan malalaman nyo yung 5S, material handling, etc. Government, establishment, and facilities, automotive building at Tansa National Trade School. So dito ko kinuha lahat yung about sa Basic Operational and Safety Engineering, kasi mas madali namin i-elaborate sa inyo kasi nandito na kasi lahat kompleto kasi dito, para mas madali nyo maintindihan or madali ko ma-discuss sa inyo about yung Basic Operational and Safety Engineering. Kasi nandito yung 5S, basic proper handling, material storage. Demographic A, number of population. The population in this building is around 45 students. So nakita ko dito yung mga estudyante na in and out na pasok sila, daily pa yon. So dito namin nakuha lahat ng mga population ng building, kasi mas madali namin silang malalaman kung ilan sila, kasi may number or may checklist ng students para namin malaman kung ilan talaga yung estudyante. Demographic B, population by age and gender. 15 years old up to 18 years old. Students both men and women and other in different gender like gay, bisexual, lesbian, and transgender. So may nakita kasi kaming gay and lesbian dito na automotive students. So kaya sinama na namin sila, kasi I respect din sa LGBTQA+. So hindi porket na automotive is panlalaki lang, dapat din pwede rin talaga sila sa LGBTQA+, para mas ma-okay nila malaman kung about yung sa automotives. Housekeeping. From teachers, student, and staff, they apply the 5S philosophy before and during after the class. It work on their respective places to do their responsibility for the cleanliness, neatness, orderly, and organized environment for the safety of everyone. The 5S applies for the sustainable and safety environment to keep everyone safe from the cause of danger. That means putting everything in proper place to avoid accident and related injuries. So we have 5S philosophy. What is the 5S philosophy? 5S philosophy is focusing on effective workplace organization. Here's the 5S philosophy. First, SARI, short in English. They separate out what is needed in the operations and removing unnecessary things. So, ito yung kung saan para matukoy o ma-determine kung ano yung mga kailangan at yung mga dapat tanggalin. Next, SATON, or set in order in English. So, they organize the working area for easy work to do. Ito yung kailangan i-ensure na ang lahat ng items ay naka-organize. At ang bawal tools naman ay dapat nasa kanilang tamang lagayan for easy work to do. Next, SAISO. In English, shine. They clean the working area, make it shine. So, ito yung nangangahulugan ng paglilinis at pagpapanatili na maayos at malinis ang area. Halimbawa, tulad ng pagmamap, pag-aalis ng alikabok, at iba pa. Next, Seiketsu, standards in English. So, they establish schedule of performing the normal tasks of the operation. So, ito yung gumagawa ng plano or rules for how and when itong project or task ipe-perform.
And the last, Shitsuke, sustain in English. So they implement programs to sustain the gains through involvement of all students. So ito naman yung nagkakonduct para ma-maintain ang discipline or mapanatili ang self-discipline para sa mga employees na nakikipag-participate. Material handling. A. All students, teacher, and staff should perform movements with proper technique and appropriate weights during lifting. So, estudyante, teacher, or guro, kailangan alam nila ang mga proper technique sa pagbubuhat or lifting. So may mga paraan 'yan kung paano ang isang posisyon sa pagbubuhat. Kung sakali man na hindi nila alam, ay may mga manual naman na or guide para matulungan sila kung ano ba dapat gawin sa isang bagay na kailangan nilang buhatin. So meron diyan mga mabibigat na bagay kailangan na buhatin is kailangan alam natin kung paano ito gawin. Anong unang proseso sa pagbubuhat? Anong unang gagawin para mabuhat ang isang bagay nang hindi ka na sasaktan or walang cause ng injury or accident ng isang tao. Material handling. B. Manually powered handling equipment can be plies, screwdrivers, wrenches, torque wrench, and moving furnitures around in classrooms. So, this is a manually powered handling materials o mga light materials lang na kailangan is may pag-iingat din. Bago gamitin is kailangan tingnan kung may sira at pagkatapos gamitin tingnan ulit kung ito ay nasira. Kung may sira man or damage, kailangan itong i-replace or palitan para hindi na makasakit or cannot cause damage. And sa paggamit ng isang light materials, kailangan organisado ito sa isang lalagyan para sa kung gamitin man ulit is madali mo siyang makita, madali mong makuha at magagamit mo siya ulit ng maayos. Material handling. C. Mechanically powered handling equipment mainly for handling bulky and heavy items. Example, car lifter, compressor, and tire changer. So, ito na may mga heavy items o mga hard materials. Ginagamit ito para sa mga bagay na mabibigat o yung mga hindi kaya ng manually. So, sa paggamit nito, kailangan ng pag-iingat. More on pag-iingat kasi kung gagamitin mo ito ng basta-basta as your tools or equipment, hindi ito madali kasi sobrang bigat nito, sobrang hirap at kailangan talaga ng pag-iingat. So, bago ito gamitin is kailangan na secure lahat. At pagkatapos gamitin is kailangan secure pa rin. Kasi sa paggamit nito is hindi madali. Kailangan na may mga operations or mga guidelines na kailangan mo munang gawin para iwas disgrasya and for safe environment. Material handling. D. A safe and well-equipped school will seek out any service or procedure that ensures the safety and security of faculty and students. So, para maging ligtas ang isang paaralan or mga school para sa isang estudyante at mga guro, staff, kailangan ini-ensure nila ang kaligtasan ng bawat isa. So sa pamamagitan ng paggawa ng pamamaraan or procedure kung paano ito makaligtas sa isang accidents, kailangan ipatupad nila mga kailangan gawin para makaiwas sa isang disgrasya. To avoid accidents, they should promote or make a procedures or a sign that will remind everyone to be aware of the surroundings. So, ang isang school na may mga paraan na upang maging ligtas ang isa't isa is a school for safe and well-equipped. Material storage.
The facilities and establishments were properly ventilated and illuminated, because every corner of the room was designed for the flow of fresh air, window, electric fan, and exhaust fan. The fire exit can be located at the front and back doors to be easily exit from emergency. So, sa isang pasilidad or establishmento, kailangan properly ventilated ito. Or, kailangan may electric fan, ceiling fan, exhaust fan, upang may madaluyan ng hangin sa loob ng room. Kasi kung walang hangin, mainit. Kailangan nila ng mga fresh air ng mga worker para maayos nila magawa ang mga gagawin nila. So matapos agad ang mga pinapagawa sa kanila, kailangan ng magandang hangin. Sa mga bagay o materialis naman is kailangan din ng proper ventilated or maaliwalas na kapaligiran or environment para sa safe and reliable environment ng paglalagyan ng isang material. Kung sakali man na may sira or damage ito, pwede rin itong nag-cause ng isang ventilated area. Kung walang maayos na paglalagyan or hindi ventilated ang isang lugar, pwede rin ikasira ng isang bagay. So sa isang room naman or isang facility or establishmento, kailangan mayroong fire exit. Kasi kung magkaroon ng sunog is kailangan may paglalabasan sila. So nandyan din ang front door or back doors. So kung alin man dyan na pwede nilang labasan is i-consider ito as fire exit. Fire safety. A. Fire alarm. It keeps everyone to be aware from fire and explosion. So dito namin is may nakita kaming fire alarm sa automotive building na kung saan in case of emergency is papatunugin lang agad nila yun para maging aware yung mga students na merong isang explosion or fire na nangyari dun sa isang building para maging safe agad yung mga estudyante at maging okay sila. Fire safety. B. Fire extinguisher should have this in area for safety of fire outbreak. So, dito sa automotive building is meron lagi silang fire extinguisher in case of emergency na magkaroon ng sunog or explosion dito sa isang building. Kasi, need natin kasi yun ma-eliminate agad. Like, yung sapas, pull, aim, squeeze, and sweep na madali nating ma-eliminate agad yung isang explosion or fire. Fire safety. C. Inform people to evacuate in the safe area if the fire outbreak comes. So that alam dito ng mga automotive students na saan pupunta agad or dun sa designation area or dun sa safe area na dapat na maging safe agad sila. If na pinatunog na agad yung fire alarm, dapat nasa think na agad nila is mag-evacuate papunta dun sa designation area. Fire safety. D. For the safety, you should stop your drop to the ground, cover your face with your hands and roll over and smother the flame. So that, alam dito ng mga automotive students na pag meron silang sunog sa katawan nila is dapat mag-stop muna sila, mag-drop and mag-roll para ma-limit agad yung sunog sa katawan nila at para hindi magkaroon ng malalang accident, para mas madali silang magkaroon ng first aid. Electrical safety. Electrical safety refers to the practices and precaution taken to prevent electrical shocks, injuries, and fatalities. So, ito yung ang paggamit ng electric equipment ng tama. So, unplugging it safely and iwasan ng overloading circuits. And unplug equipment properly para maiwasan ang pagka-damage ng cord or para hindi makagawa ng electric shocks. Occupational health. A. Every student, teachers, and staff in the school face a variety of challenges like communication issues, workload, and lack of resources. So, every student, teachers, and staff is nakakaranas din ng mga problema na minsan hirap din silang solusyonan like communication issues.
na kung saan hirap ang mga teachers na ma-reach out ang kanilang mga estudyante. Sa estudyante naman is hirap din silang makipag-communicate kapag wala silang internet or gadgets. So sa workload naman is yung mga halimbawa is tambak na gagawin, yung kagaya ng mga teachers kapag may mga suspension is natatambakan sila ng mga gagawin o ipapagawa. So sa estudyante naman is kapag mga tambak sila na ginagawa din hirap din nila itong ma-achieve or matapos agad. So sa lack of resources naman is yung mga kulang sa mga napagkukunan nila ng kaalaman or hirap din sila na makapaghanap ng bagong ideya. Occupational health B. By providing health education, creating a safe environment, and promoting healthy habits can help to prevent health problems. So sa pamamagitan ng pagpo-provide ng health education, dito matututunan natin ang pamamaraan sa pangangalaga ng ating sarili. In creating a safe environment, dito natin malalaman kung paano nga ba maging ligtas para sa ating sarili. In promoting healthy habits, dito malalaman natin kung paano nga ba pangalagaan ng bawat isa ang kanilang kalusugan, not only physically but also mentally, emotionally, and spiritually. So sa pamamagitan nito, this would help us to prevent health problems. Occupational health C. The assistance program could be government programs, scholarship, and training programs that can give to students. So sa pamamagitan ng isang assistance program, this would help students, kagaya ng scholarship, para may pagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. And training programs, para ma-improve nila ang mga skills nila tungo sa kanilang kinabukasan. So this would help students to reach their goal in life. So sa pamamagitan ng mga assistance na bigay ng gobyerno, ito ay makakatulong sa mga estudyante upang mapaunlad nila ang sarili at may pagpapatuloy nila ang mga pangarap nila sa buhay. Observation, an act teaching or way to understand, improve teaching and learning. So, pinapakita dito is i-improve pa nila yung pagtuturo dun sa basic occupational safety engineering, kung saan malalaman agad ng students or automotive students na in case of emergency is alam nila agad yung igagawin nila para maging safe agad sila or maiwasan nila yung accident dun sa isang building or ano yung ginagawa man nila dun sa isang area. Solution ensures that the teachers are providing a satisfactory learning experience for the students. So, kailangan maibigay ng isang guro kung anong kailangan ng estudyante or maibigay kung anong makakaya ng isang guro upang matulungan ng isang estudyante na abot ang kanilang mga pangarap.